Nagsisimula ang mitolohiya sa kosmogoniya o teorya hinggil sa simula ng mundo at pinagbulan ng realidad. Pagbukas mo ng Biblia, ang pinakaunang bersikulo na sasalubong sa iyo ay ang simula ng lahat. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Bago likhain ng Diyos ang mundo, pwede nating isipin na walang anyong makikita, walang liwanag at walang kulay. Meron lamang chaos at dilim. Tapos, biglang lumiwanag ang lahat ng likhain ng Diyos ang liwanag. Hindi eksklusibo sa Biblia ang teorya at kwento ng pasimula. Halos lahat ng kultura at bansa sa mundo ay may kanya-kanyang kwento ng simula ng realidad. Mula sa mga Afrikano hanggang sa mga Aztecs sa Timog Amerika, mula sa mga Aborigines sa Australia hanggang sa mga katutubong Pilipino. Sa rehiyon kung saan nanggaling at sinulat ang lumang tipan ng Biblia, may mga kwento na naglalaman ng kosmogoniya ng mga tao tulad ng Enuma Elish at mitolohiya ng mga Egyptians. Sa Pilipinas, may mga mitolohiya tayo na mababasa mo sa mga aklat ni Damiana Eugenio, kung saan sininop niya ang mga kwentong katutubo at mga kwentong bayan. Popular ang kwento ni Malakas at Maganda. Ginawan pa nga ito ng politikal na pakahulugan upang itatak sa utak ng mga Pilipino ang mitolohiya ng mga Marcos. Si Makoy bilang malakas at si Imelda naman ay maganda. At kung gusto mo ng isang kwento na pasimula sa lahat ng mga kwento sa mundo, mariin kong nirerekomenda sa iyo ang libro ni Alan Dirain na ang pamagat ay Ang Banal na Aklat ng Mga Kumag. Tinatalakay sa nobelang ito ang pasimula ng lahat, kasama na ang panahong wala pang Diyos na lumikha ng universo. Ang kaibahan ng Hebreyong kosmogoniya sa kanyang paligid o sa iba pang mga kosmogoniya ay isa itong sky cult o kultong nakasentro sa langit at binibigyang prioridad ang tagalabas na Diyos na siyang lumikha ng mundo. Mas natural na progresyon ang earth cult o kultong nakabatay sa lupa na nagbibigay ng importansya at prioridad sa kalikasan na pinanggagalingan ng mga Diyos at ng mga kwento. Kaya mayroong Diyos ng araw, Diyos ng tubig, Diyos ng lupa, Diyos ng ani, Diyos ng dilim, Diyos ng kamatayan at iba pang mga Diyos. Pagdating sa Biblia, lahat ng mga Diyos sa ibabaw at ilalim ng lupa at dagat ay itinaboy ng nag-iisang Yahweh. Hindi kasi sila nakabayad ng renta, kaya pinalayas. Ayun, homeless ang mga Diyos ng mga katutubong tribo sa lupain ng mga Palestino. At literal na nangyayari sa kasaysayan na pinapalayas at inagawan ng tahanan ng mga Israelita ang mga Palestino gamit ang dahas. Ito ang politikal na implikasyon ng mitolohiya. Alalahanin ang mitolohiyang Aryano na ginamit ni Hitler upang sugpuin ang pagdami ng mga Hudyo. Mito ang simula ng Kristyanismo at ito rin ang nagbigkis sa kanya upang mananatili at magiging matatag sa mundo. Mito na Diyos ang lumikha sa langit at lupa. At ang Diyos na ito ay may anak na ang pangalan na Jesus na tinatawag ding Kristo o Mesiyas. Ang Diyos ito ay Ama at ang kanyang anak ay isang lalaki na nagmula sa sinapupunan ng kanyang inang si Maria. Dahil sa kasalanan ng tao, nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak upang tubusin ang sangkatauhan mula sa kaparusahan ng kasalanan. Pinatay ng mga Romano na kasabot ang mga Hudyo ang anak ng Diyos. Inilibing, ngunit muling nabuhay at umakyat sa langit.
pinaniniwalaang babalik muli ang anak ng Diyos sa panahon ng huling paghuhukom. Maraming simbolismo ang mitolohiyang Kristyanismo. Ang kalapati ay sumisimbolo ng Espiritu Santo at kapayapaan, at ang krus ay sumisimbolo ng paghihirap ni Kristo na kanyang napagtagumpayan. Kaya naman, nakapagbibigay ng pag-asa ang mitolohiyang Kristyanismo o ang mitolohiyang Kristiyano, lalo na sa mga taong nabibigatan dahil sa mga pasanin sa buhay. Kapag mayroong takot at may malaking problema ang isang tao, mas madali sa kanya ang lumapit kay Kristo. Si Kristo ang pag-asa, si Kristo ang kalayaan, si Kristo ang pag-ibig, si Kristo ang liwanag na nagniningning sa gitna ng dilim ng buhay. Ito ang kwento ng Kristyanismo. Ito ang kanyang mito. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mito ay tinuturing na siyentipikong realidad na dapat ay hindi. Kaya literal na ang interpretasyon ay nilikha ng Diyos ang mundo sa loob lamang ng 6 na araw, kung saan ito ay taliwas sa ebidensya ng masusing pag-aaral ng mga siyentipiko. Hindi po pwedeng gawing pawang literal lamang ang interpretasyon mo sa mito. Diba't mas malalim at makulay at makahulugan para sa buhay ng isang tao ang simbolismo? Dahil unang-una sa lahat, tao tayo, at ang tao nabubuhay sa mga simbolismo, ritual at mga kwentong nagpapalalim sa ating pagkatao at nagbibigay ng kahulugan upang mabuhay tayo sa mundo. Ang mga talinghaga sa mga mito at kwento na nagbibigay sa ating isipan at imahinasyon ng pagkakaabalahan, hindi ba't ang mga ito ang nagbibigay ng kulay sa ating pagkatao? Makapangyarihan ang mito at may dalang kahulugan ang mga kwento. At ang pagbabasa ng Biblia na naglalaman ng mga mito at kwentong bayan ay hindi parang pagbabasa mo ng instructional manual ng rice cooker o kaya recipe na nagbibigay impormasyon at paraan kung papaano lulutuin ang isang putahe. Marami ang makukuha nating kaalaman sa Biblia at mas lubusan nating mauunawaan ang buhay kung babasahin natin ito bilang isang panitikan, bilang isang koleksyon ng mga kwento at iba't ibang anyo ng panulat tulad ng tula, kasaysayan, propesiya, ebanghelyo. Kung naging bukas lang sana ang mga Kristiyano sa ideyang mito ang pundasyon ng kanilang pananampalataya, siguro mas maraming magagandang kwento tayong mababasa tungkol sa iba't ibang aspeto ng Kristyanismo. Ngunit dahil sa likas nating pagiging marahas, hindi pa rin natin lubusang maiiwasan ang panglalamang sa kapwa at pagsakop sa mga teritoryong pinananahanan ng mga mahihinang nilalang. Kaya ganoon pa rin. Pero at least, mas nagiging makulay ang tingin natin sa buhay at mas malalim ang ating pagkaunawa at pagkakilala sa sarili. Tanggap natin na hindi maaaring pagsabayin at pagsamahin ang mga pamahiin at ang mga katotohanang siyensya. Marahil, may mga sagot sa ating mga tanong na naroon sa mga mito. At meron ding mga tanong na sinasagot ng agham. Ito ang magbibigay sa atin ng kababaang loob na walang relihiyon o paniniwala na may hawak at kontrol sa lahat ng katotohanan. Kung ang basa natin sa pananampalataya ay hindi kasiguraduhan o katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita, ngunit isang pagmumuni-muni sa iba't ibang posibilidad ng buhay gamit ang ating imahinasyon, hindi ba't mas exciting ang ganito?